Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa mga awit, Kabanata 72, talata 12 hanggang 14. Ang sabi po dito, kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas, sa kanya ang buhay nila mahalagang hindi hamak. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito makikita natin na ang Panginoon ay tumutugon at nagliligtas sa bawat tumatawag sa Kanya. At lalo na kapag ang tumatawag sa Kanya ay sabi doon ay mga mahihirap. Pag sinabi nating mahihirap, hindi ito yung mga taong nakahilata lang, no? Buong magdamag, yung walang ginagawa, umaasa na lang. Ang sinasabi itong mahirap mga kapatid, yung mga taong na nagsusumikap, yung mga taong ginawa na nila ang lahat ng pamamaraan, pero sa kabila nyo, yung opportunity ay hindi pa rin dumarating. No? Nagsusumikap, gumagawa ng kanilang ikabubuhay, pero sa kabila nyo ay hikaos pa rin, no? Nandun pa rin kahirapan. No? Magkaiba yung taong mahirap na walang ginagawa. No, alam naman po natin yan. Pero dito sinasabi na yung mga taong kinalilimutan na, tapos yung mga taong nasasamantala dahil nga sa kahirapan, wala silang kakayanan na ipagtanggol yung sarili nila. Ito yung mga mahirap na tinutukoy dito. Ito yung mga taong sinisil, ito yung mga taong sinusupil yung kanilang mga karapatan at hindi nila kayang ipaglaban yung mga sarili po nila. Kasi siyempre dahil walang pera, lalo kung yung kalaban nila ay mapera, may kapangyarihan, may posisyon, minsan dahil sa wala silang magawa, nananahimik na lang at parang tinatanggap na lang nila na yung sitwasyon nila. Tinatanggap na lang nila yung pagkalupig nila, tinatanggap na lang nila yung mga pang-alipos na, tinatanggap na lang nila kung ano man yung kanilang sitwasyon. At hindi na sila minsan dahil nga sa kasalatan o kahirapan ay hindi nila maipaglaban yung kanilang karapatan, yung nararapat na para sa kanila. Kaya minsan dahil nga wala silang kapangyarihan, walang kayamanan, mas pinipili na lang nilang manahimik kaysa mas lalo pang silang gipitin, kaysa yung mas lalo pa silang pahirapan. Kaya iba, nananahimik na lang. So, walang nagtatanggol sa kanila. Kaya si Lord, kapag ang mga taong ito ay tumawag sa Kanya, ay talagang tutulungan ng ating Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon na merong naapi. Ayaw ng Panginoon na hindi na ibibigay yung nararapat na hustisya, yung katarungan sa sinuman, lalo na doon sa mga mahihirap at walang kakayanan na ipagtanggol yung kanilang buhay, yung kanilang hanap buhay, yung kanilang pamilya, laban doon sa mga manlulupig. Sabi doon, inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas. Sa kanya ang buhay nila ay mahalagang hindi hamak. Kaya napakahalaga yung mga taong ito sa Panginoon. Kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, tayo na may takot sa Panginoon, yun naman yung palaging itinuturo sa atin ng Lord. Diba? Kung meron tayong kakayanan na tumulong, tayo ay tumulong sa mga nangangailangan. Pero siyempre, yung tinutulungan din natin ay yung mga taong nakikita rin naman natin na tinutulungan nila yung sarili nila. Kasi may kita natin na worth it
yung tulong natin, di ba? May mga tao na nagpapaaral ng mga kabataan na kahit hindi man nila ito pamilya, hindi wala man na silang relasyon, pero tinutulungan nila sa pag-aaral kasi nakikita nila matalino naman, masipag naman sa pag-aaral. So alam nila na hindi masasayang yung ginagastos nila. Di ba? May mga taong talentado. So dahil sa talent nila, sinusuporta. May mga taong sumusuporta sa kanila kasi alam nila malayo yung mararating ng taong ito. May future ng taong ito. Kasi nandun yung pagsusumikap, nandun yung pagtsatsaga na ma-accomplish niya o kaya kanya ma-achieve yung kanyang pangarap sa buhay. Yung mga taong may pangarap sa buhay. Kasi meron naman tao na tinutulungan mo pero kung yung sarili niya hindi niya naman tinutulungan, eh wala rin, di ba? Maghanap ka na lang ng tao na deserving sa tulong mo na alam mo naman na uh, may patutunguhan, di ba? So si Lord ganun eh. Talagang tumutulong siya sa mga nangangailangan na sa kabila ng kanilang pagsumikap, sabi ko nga, sa kabila ng kanilang kasigasigan, na kahit sa kahirapan ng buhay ay lumalaban ng patas. Hindi yun umiisip na gumawa ng masama o labagin yung batas para lang sa personal nilang pangangailangan. No? Hindi nila i-justify yung paggawa ng masama para i-justify nila yung kahirapan na kanilang pinagdaraanan. So sabi doon, kapag sila ay tumawag, talagang tutulungan ng Panginoon. Hindi ito nadilimutan at ito yung malapit sa puso ng ating Diyos. At sabi doon, yung kanyang pagtingin ay mahalaga. Kasi yung mga taong itong walang kakayanan, grabe naman yung kanilang tiwala sa Diyos. Diba? Kasi wala naman silang wala naman silang malalapitan, wala naman silang pwedeng pagkatiwalaan, wala naman silang ipambabayad kung ano pa man, di ba? Wala silang means para pagtanggol yung mga sarili nila. Kaya minsan talaga, ang magagawa mo na lang ay magtiwala sa Panginoon. Di ba? Kapag may sakit ka at alam mo naman na wala ka rin pera na ipampagamot mo, o kaya kailangan mo ng operasyon tapos wala ka rin naman pinansyal o kakayanan, eh, minsan pinapasa Diyos na lang natin. Diba? Doon na lang natin na ipinagkakatiwala ang lahat sa Lord. Diba? O kaya may nang-aapi sa iyo. Wala ka naman ding kakayanan, di ba? Para protektahan yung sarili mo, magbayad ng tao para magbigay ng proteksyon sa iyo. Pinagkakatiwala na lang natin lahat sa kamay ng Diyos. At kaya nga doon ay tunay na hindi rin naman binibigo ng Panginoon ng sino man na nagtitiwala at inilalaga yung kanilang pananampalataya sa Kanya. Kaya yung kanyang pagliligtas ay talagang nandun din. At doon agad yung pag-rescue ng Panginoon. Hindi niya hayaan ang mga taong to ay maapi. Kasi siya yung mag-protect, siya yung tutulong. Kaya nga sa buhay natin, yun ang advantage talaga kapag nakay Lord tayo. Diba? Hindi tayo nawawalan ng pag-asa kasi alam natin na nandun palagi yung tulong ng Lord. Sabi nga, sa mga sitwasyon na hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta, sino yung lalapitan mo, ang una mong dapat gawin is manalangin. Lumapit kay Lord, humingi ng tulong sa Kanya. At siya ang gagawa ng paraan upang matugunan yung ating mga pangangailangan. Siya ang gagawa ng paraan upang yung ating mga hinaing, yung ating mga pangangailangan ay maisupply at maibigay sa atin. Kaya kung ano man yung ating mga pinagdaraanan, yung kahirapan o may gumigipit sa iyo, may nagpapahirap sa iyo, huwag tayong mahiyang lumapit sa Lord. Huwag tayong mahiya o huwag tayong magdalawang isip
na ipagkatiwala, ilagay sa kamay ng Diyos. Hindi po bingi ang Panginoon, hindi po maiksi yung kamay ng Diyos na hindi niya kayang abutin yung lahat ng ating pangangailangan. Minsan, ang nagiging hindrance lang kasi yung ayaw nating lumapit sa Kanya. Ayaw nating idulog sa Panginoon yung hinanaing natin, yung mga bagay na gusto nating makamit sa buhay po natin. Nandun yung pag-aalinlangan na parang tingin natin sa sarili natin dahil tayo makasalanan, parang hindi tayo karapat-dapat na lumapit sa Panginoon. Huwag po nating isipin yun. Ang isipin natin, kung tayo magpapakumbaba, aaminin sa Panginoon na wala tayong magagawa, ang Diyos handang tumulong. Basta marunong lang tayo magpakumbaba sa harapan ng Diyos at sa ating pagkakamali, pag hiningi natin ng tawad yan, at sa biyaya ng Diyos, pagsikapan natin na tumalikod at magbalik loob sa Kanya, makakaasa tayo na anuman yung pinagdaraanan natin, nandun yung tulong at yung tagumpay na ibibigay sa atin ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.